Margado na bilang armed and dangerous ang on the run na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Higit isang linggo na nang umeskapo siya sa Senado at ngayon ay itinuturing ng pugante ng gobyerno. Grabe no. Hindi naman siya hinuli ng Senado. Bakit ito kasi media mga kababayan, sabi, nag-iiskapo. Bakit nagiging iskapo ito na ayon sa pahayag ni Ruben Padilla nang silang dalawa ay kasama at itong si Senator Bato ay nakikiusap sa kanya na sumasabay sa kanya para siya ay makauwi. Tapos yung paglabas nila, andoon maraming pulis. Kung nag-iskapo, ang isang senador, hindi naman siya hinuli, hindi naman siya dinakip sa Senado, hindi naman siya kinulong, hindi naman siya nakontempt sa Senado. Andoon lang siya sa opisina, tumambay lang siya doon para masiguro siya na walang humuli sa kanyang mga NBI. Tapos may mga pulis. Tapos sa time na yon, walang order na hulihin. Nagpahayag na si John B. Cremulya na walang hulihan ang mangyayari. Tapos nung umalis si Senator Bato, ito sinasabi dito. Isang linggo na ng tumakas. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon. Armed and dangerous na kung ituring ng National Bureau of Investigation ang puganteng si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hamon sa kanilang paghahanap sa senador ang law enforcement background nito. Tinitingnan din ng ahensya ang posibilidad na may malalaking personalidad na tumutulong sa kanyang pagtatago. Nako, alam niyo po, ito si Matibag, mas una to si Senator Bato. Mas una pang natiktikan ni Senator Bato ang kanilang galawan. Ito dating CPNP, alam, may mga nag-feed pa rin sa kanya ng mga information kung anong mga galawan dyan sa mga taong gusto siyang ipahamak. Tapos si Senator Bato, sabihin natin, delikado dahil armado. Hindi naman makipagpatayan si Senator Bato. Kita naman, tumakbo lang siya Hindi siya nakipag-away. Umiwas Tapos sabihin, armed and dangerous. Kayo ang mas delikado sa mga galaw ninyo dahil pagdadamputin ninyo, i-shortcut ninyo ang proseso. Ang instruction po natin sa ating mga law enforcement, sa ating mga NBI agents is to proceed with caution every time na halimbawa nag-positive na or even do sa area na suspected na talagang nandoon siya is kailangan maging maingat po. Especially Senator Bato who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Sa gitna ng hamon, welcome din kay Matibag ang alok na tulong ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pag-aresto kay Senator Bato. The expertise of General Torre, malaking tulong yun. I heard that he's joking nga pag nandun siya sa may ilo, pwede ko siyang arrestuin. Any one of us can effect an arrest, citizen arrest because he's a fugitive from justice. Anong citizen's arrest? Madali lang sabihin yun, citizen's arrest. Ipapahamak niyo pati yung civilian, pati yung hindi authorized na manghuli. Ipahamak ninyo dyan. Diba kasasabi mo lang, armed and dangerous, tapos may panukala pa ka dyan na pwede ang citizen's arrest? Anong kalukuhan itong sinasabi itong si Matibag
Pag halimbawa ako nasa posisyon ni Matibag, hindi ko babanggitin na pwede naman kahit sino? Hindi pwede yun. Kayo na may sabi. Ipapahamak mo yung mga tao. Pag may mga loko-loko, oo, ito huliin ko 'to. Halimbawa, hindi lang, armado, marunong din sa self-defense, pakamot, mabalian ng, braso yung manghuli sa kanya. Ang laki ang katawan doon ni Senator Bato. 'Di papahamak mo lang yung tao? Sabihin mo sana kung sino makakita kang Senator Bato na gusto lang ipaalam agad sa mga otorite, sa mga yung otorisadong manghuli. Yun si MMDA na chairman, ito si Ture, wala ka ng otorite Ture na manghuli. Mag-ipon ka na lang din ha, manguha na lang kayo ng basura. Doon sa mga creek, doon sa mga ilog na barado, doon sa mga emburnal, sa mga estiro na mga mabaho, doon ka. Papapil-papil, tapos ka na. Kulang pa sa'yo si tawag nito, Senator, Pastor Kibuloy. O anong nangyari sa'yo ngayon, Tore? Pagkatapos mo naging chief PNP, saglit lang, chief PNP, ngayon maging hippie ka naman sa mga busurero. Samantala, muli namang iginiit ni Atty. Israelito Torion, Legal Counsel ni De La Rosa, sa programang On Point ng Billionaire News Channel na hindi tinatakasan ng kanyang kliyente ang batas. Anya, wala raw kasing local arrest warrant laban sa senador. Yun, walang lokal na arrest warrant. Ang problema lang kasi, ang dami kasi mga abogado na pabor, alam mo natin mga kababayan, itong mga abogado matitino, naghanap talaga ng legalidad kung paano mahuli. Yung para sa ating, halimbawa lang ako ito mga kababayan, intindihin nyo po. Nang ako'y umuwi sa Pilipinas, tapos may dala akong pera. Ano lang, $100 lang papalitan ko doon sa exchange changer na center. Hinanapan ako ng ID. Yung mga ID ko sa Pilipinas, expire na lahat. Wala na akong ID. May isang ID ako na lagi kong dala-dala. Itong ID dito sa bansa kung saan ako naroon. Emirates ID. Pinakita ko sa kanya yung Emirates ID. Sabi niya, hindi yung pwede. Alam mo natin sa ID, yung malang hitsura mo at saka yung pangalan mo yung parehas, yung titingnan mo sana. Pero sa pangalan na yung ID na pinapakita mo ay hindi gawa sa Pilipinas, hindi talaga yung tatanggapin. O biro mo ha. Wala lang yung pagkakaiba dun sa international na warrant. Yung international na warrant, kailangan mo dyan, may susundin ka na batas ayon sa mga sinasabi sa mga matitinong abogado. Na kailangan talaga yun, i-refer para magkaroon. Halimbawa, ipakita mo lang sana doon sa korte na itong taong hinuhuli namin ito pagkakilala, pwede ba? Nakita mo tulad lang ng tulad lang ng pag halimbawa may international driver, may driver's license ka sa ibang bansa, tapos diyan sa Pilipinas tatanggapin yung license mo sa pagmamaneho, pero may kaukulan lang na limitasyon. Wala yung kaibahan dyan sa yun lang ang tinutukoy dyan sa mga matitinong abogado ni Senator De La Rosa. Para sa Agenda Weekend, Mike Carason, Billionaire News Channel.
Baka raw nalilito lang si Attorney Jimmy Bondoc sa batas nang sabihing posibleng sa kanya isilbi ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa bilang legal counsel. Ayon sa ilang abogado, severe conflict of interest ito. The UAE is defined by its strength and determination. And the Tutol ang ilang mga abogado sa pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos itong sabihing pwede namang sa mga abogado ni de la Rosa iserve ang warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez o ang kilalang rockstar lawyer, by logic of Bondoc's argument, mistulang proxy ng senador si Bondoc kung sa kanya ibibigay ang warrant. May malaking problema tayo sa statement na yan. Under Section 2, Rule 113 of the Rules of Court, arrest is made by actual restraint of the person to be arrested or by his voluntary submission to the custody of the person making the arrest. Personal daw dapat isinaserve ang arrest warrant ng isang arresting officer dahil hindi gaya ng summons in civil cases, hindi raw ito basta papel na iniaabot lang. Ganito rin ang professional na opinyon ni Palace Press Officer and trial lawyer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Saka, maliwanag mga clear, ang rules. Susunod mo yan sa tao na siyang nakalagay ang pangalan sa warrant of arrest. Yun nga. Pero sa issue ni PRRD, yung pinuli siya ni Torre, walang bit-bit na papel na warrant of arrest. Nasa cellphone lang ni Torre. Hindi namin nakalimutan yun. Natatandaan namin yun. Hindi raw naman kasi abogado ang babasahan ng Miranda rights, kukuhanan ng fingerprint o mugshot, kaya hindi raw talaga maaari ang argumentong ito. Tanong ni Attorney Bondoc, bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwede magpresentang mag-serve ng warrant pero silang mga abogado, hindi? Sinagot naman ito ni former FEU Dean Mel Santamaria at sinabing malaking misunderstanding ang pahayag ni Bondoc. Assuming Trillanes was, quote, serving the warrant, tama raw naman na hindi ito ayon sa batas. Oh, tama. Hindi ayon sa batas. Pero may puna ba kayo kay Trillanes? Dito natin makikita, ha? Pinuna nilang abogado dito. Nadismayano lang yung abogado. Bakit nagawa ng mga NBI, nagawa ni Trillanes na bitbit ang NBI, na yung mga gusto lang ni Jimmy Bondoc, na bakit pwede kay Trillanes? Si Trillanes hindi authorized na maghuli, pero andoon siya. Bakit na lang pag pwede naman isip sa amin, total, ano man lang yun, international warrant of arrest. Kailangan pa nila ano sa korte natin. Pero ito, marami ang puna kay Jimmy Bondoc. Pero kay Trillanes, nga. Dito natin makita mga kababayan kung paano nila na-weaponize itong mga agencies natin para pampagipit doon sa mga kalaban sa politika. Gusto kasi nilang ubusin eh. Isa lang ang pakay nila dito. Uubusin nila ang mga senador na nakalining doon sa Duterte. Pero ang isang procedural error na iisang tao lang ang gumawa ay hindi rason para gumawa ng bagong rule ang isang abogado na pwedeng siya na lang ang Hindi naman pinipilit ni Attorney Bondoc yun. Suggestion man lang niya. Bakit? Nagtatanong siya bakit hindi pwede? Sinabi ba ni Bondoc na gagawin namin yon sa gusto ninyo o hindi? Sinabi ba ni Bondoc na gagawin namin yon? Kahit hindi nyo gusto, gagawin namin. Sabi ba? Nasabi lang yun ni Jimmy dahil dismayado siya sa mga nangyayari. kuha ng arrest warrant at ibigay sa kanyang kliyente. You cannot cite a perceived violation of the rule to justify rewriting the rules of court for a defense. Alam na ng abogado niyan, alam na. Isang libro lang, isang konstitusyon lang yung binabasa sa lahat ng mga abogado. Kanya-kanya lang silang interpretasyon.
Hindi ito, hindi iyon binipilit ni Attorney Bundok. Hindi niya pinipilit. Suhestyon lang niya yun, nasasabi lang niya yun dahil dismayado sila sa mga pangyayari. Sa ginagawa, yung una pa lang, yung higit ni Trillanes yung mga NBI na pinasinungalingan pa ng NBI director na wala silang NBI personnel dyan. Pero bit-bit ni Trillanes at may basbas ni Soto. Lawyer Ani Santa Maria. Hindi raw pwedeng umasta bilang counsel ng akusado at arresting officer ang isang abogado dahil severe conflict of interest daw ito at isang procedural impossibility. Hindi rin daw dapat pinagbabangga ang konstitusyon ng Pilipinas at international law dahil Bakit? Bakit hindi pwede ipagbabangga? Babanggain mo talaga yon. Bakit? Ang Pilipinas, wala bang sariling batas? malinaw na ang pag-ratify ng Pilipinas sa Republic Act 9851 ang siya ring basehan noong inaresto si former President Rodrigo Andyan nga pero naabuso. Shortcut. Pag binabasyan ninyo si dating PRD, hindi naman legal. So, ibig sabihin, sundin pa rin ninyo ang hindi legal. Tapos pag pumupuna kayo kay Attorney Bundok, hindi tama. Ang tanong, yung ginagawa ninyo kay PRD dati, tama? Duterte noong nakaraang taon ay nangangahulugan ng pagtanggap natin ng international law na maging parte ng ating batas pagdating International law na parte ng ating batas. sa crimes against humanity cases. At dahil sa ngayon, wala raw naging imbestiga ng mga pandaigdigang krimen sa anumang fiscal court o office sa Pilipinas, masasabi ni Santa Maria na walang expertise ang ating justice system para litisin ang mga ganitong kaso, dahilan para ipaubaya sa ICC ang kaso ni FPRRD at ngayon on the run na si Senator Bato. Para naman kay dating Justice Secretary Laila de Lima, tila confused si Attorney Bondok between civil and criminal cases dahil wala sa batas ang pahayag nito. Anya, arrest is always in the nature of a Bakit Tayla, yung ginawa nyo sa Bilibid na sa batas ba yun? Yung kasabwat mo yung mga drug lord doon, nasa batas ba yun? Ginawa ninyong mga illegal na mga pamamaraan para paglilitis, paghahabol doon sa mga kalaban sa politika, nasa batas ba yun? forcible taking of the physical body of the person. Even in the case of a voluntary surrender, dapat daw talagang physically restrained ang isang pugante para mapigilang makatakas o maging bayolente. Sumuko ka na! Yan naman ang payo ni Senator Ping Lacson kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kapapeng, alam mo po mga kababayan, pag ako sa lugar ni Ping Lacson, hindi na ako magkomento dahil ako din dati. Ilang pagkataon pa yung bilang. Hindi natin alam kung gaano katagal yun si Lacson yung nagtatago dati. Tapos ngayon may ano-ano pa. Ano? Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Lacson na para yan sa mga biktima ng extrajudicial killings at sa mga Pilipino. Kayo lang ang nagreklamo. Ang binabayaran lang ninyo mga kamag-anak ng extrajudicial killing umano, kayo lang dyan nagkakampihan. Pero pag tanungin niyo sa labas, pag yung survey, makikita nyo at maririnig nyo sa labas, wala silang pagsisisi doon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Problema kasi ito mga politiko, mga kababayan. Alam mo natin na hindi naman linalahat natin
Ito kasi mga politiko, sila kasi yung nagpapatakbo na negosyo sa mga illegal. Sugal at saka duga, magkakasama yon. Kaya halatang halata natin ngayon, ito mga kababayan, sino ang galit sa Duterte? Yung durugista at saka kurap. Itong Makabayan Black, kurap yun. Itong mga magagandang kasuotan na nasa makikita natin dito. Hindi lahat sila, pero may kasabwat yun sa mga illegal na mga gawain, sugal at druga. Baka kasama pa yung kasa ng mga bayarang babae. Pero ayon din sa kanya, hindi ito ang tinitingnang best interest ng senador dahil umaasa ito na kung mananalo si VP Sara bilang Pangulo sa 2028, hindi siya maisusuko sa ICC. Yun, ibig sabihin, ang pagsusuko sa ICC ay kuman responsibility sa presidente. Ibig sabihin, may basbas ng presidente. Hoy, Bongbong, nangiya ka. Yung ginagawa mo dito sa taong nagpapalibing sa tatay mo, ngayon ay hinuhudas mo. Nahabol nyo lahat na, alam niyo po mga kababayan dito ang matitira lang dito sa 13 senators sa majority black. 2 Cayetano at saka si Pambansang Ate. Itong 10, biyahe na lahat na ay mga may asunto na, may mga reklamo na. Senator Marcolita, Rubin Padilla, Estrada, Villanueva, Marcolita, sino pa? 10 yun. Ubusin. Tingnan mo rito sa minority block, may reklamo ba? Di wala. Kita natin mga kababayan, itong ekonomiya natin, windang-windang na, pero inuna nila. Ito. Itong kay Bato, itong kay BP Sara, mapaunlad ang ekonomiya dito? Ha? Pagkagawa tayo ng maraming kalsada dyan, wala. Sinabi pa ni Lacson na posibleng manatiling international fugitive si De La Rosa. International fugitive. Pilipinas lang ang kumikilala sa ICC. Hindi niya kinikilala sa Russia. Yung sa Israel. Lahat sila ay mga warrant sa ICC. Nagkagulo ba sila dahil may warrant sa ICC ang Pangulo nila? Wala. Tinanggap ba nila ang warrant of arrest? Wala. Tapos sabihin nyo na international fugitive? Alam mo dito natin makikita lang natin dito itong mga kasamahan ni Senator Bato dyan na gusto mawala si Senator Bato, yun ang mga gunggong na yun. Yung nasa lahat, sabihin na natin, lahat nasa minority, lahat ay gusto silang matanggal, lahat ang nasa majority. Gusto sila lang. Anong habol nila? Maganda ang kanilang ngayon Maganda ang kanilang goal ngayon. Ito ang project nila. Hindi pa matatapos itong year 2026.
ang tawag dito, ma-impeach si VP Sara, madala sa dahig si De La Rosa, lahat na mga kasama doon, at ang matitira ay 3 na lang, 2 Cayetano at saka pambansang ate. At itong pinaka-importante sa kanila, maamindahan nila ang konstitusyon. Habang andyan si Cayetano, mahirapan sila dyan pag aminda ng konstitusyon. Hindi yun basta-basta. Kaya gusto nilang mawala dahil inaasam-asam nila ang term extension. Makapagpatuloy sila sa mga pagnanakaw. Itong sa majority ngayon, sagabal ito sa mga plano nila. Sagabal to sa mga plano. Kita natin mga kababayan, sino yung mga senador na nakalining dito sa Duterte? Sino yung mga congressman na nakalining sa Duterte? Tingnan mo ngayon, sinong may mga kaso? Lahat ay nakalining sa Duterte. Habang nananatili sa Pilipinas, inconsistent din aniya ang paghawak sa kaso ng senador kumpara kay FPRRD na agad inilipat sa The Hague, Netherlands at ikinulong. So gustong gayahin na nasabing inconsistent dahil hindi na parehas kay PRRD. So yung kay PRRD, sabihin natin na tama yung proseso nila dahil nadala diretso sa dahig. Kahit alam nila na mali yung proseso. Ngayon na gusto nang susundan ang tamang proseso bago mapadala doon sa dahig o mapigilan na mapadala doon, mali na. Dito na makikita mga kababayan na ang epekto sa mga sinasabi dito ni Erwin Tulfo at saka ni Remulla na bendalo, implemented na pala. ICC. Absuelto man sa COMELEC, tila hindi nakaligtas sa pagsusuri ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Illegal daw kasi siyang tumanggap ng pera ng kumandidato bilang senador. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Nahaharap sa plunder at 3 counts ng indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta, kaugnayan ng umano'y 75 million peso donation. Itong kang Marcoleta mga kabayan, medyo mabigat-bigat to dahil bakit? Mabigat to dahil siya ang nangunguna dati sa Blue Ribbon Committee kaya napag-initan siya. At saka hindi siya masyado nagpamidya dahil magpunta lang siya doon sa Net25, may programa sila doon at doon ihahayag niya. Kaya ito si Marcoleta, ito talaga ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ng administrasyon. Kaya ginagamit na nila ang ombudsman. Ginagamit na nila, lahat-lahat na ginagamit na nila. Ang nakita lang nila dito, itong mga diferensya dito sa mga hindi pro-administration. Pero yung nasa administrasyon, perfect. Malinis. Makinis. Para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Nakasaad sa complaint affidavit ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon na isinampa ang mga reklamo noong May 18 laban kay Marcoleta at 3 donors. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina former Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa mga investigador, noong January 2025 o bago pa man ang opisyal na campaign period, nagbigay umano ang 3 ng milyong-milyong donasyon para sa senatorial bid ni Marcoleta. Dahil umaabot sa 75 million pesos ang pinagsama-samang halaga ng mga donasyon, sinasabi sa reklamo na lumampas ito sa 50 million peso threshold para sa kasong plunder. Sinabi rin sa complaint na maaari ring managot si Marcoleta sa indirect bribery dahil tinanggap daw nito ang mga regalo o donasyon bilang isang public official. Ayon pa sa reklamo, hindi daw dapat i-normalize ang pagtanggap ng ganito kalalaking amount ng pera. Tinutukan din sa reklamo ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
Hindi raw nakasaad sa entry SALN ni Marcoleta sa Senado ang natanggap na 75 million donations. Nakalagay lang sa kanyang SALN na may 39.6 million siyang naipon mula 1992 hanggang June 30, 2025. Sa kanyang December 2025 SALN, 16.7 million naman ang idineklara niyang cash at savings. Isa rin sa mga tinukoy sa reklamo ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite sa COMELEC dahil nakasaad dito na wala raw itong natanggap na cash o in-kind contributions. Wala pang opisyal na pahayag ang senador tungkol sa hinaing ombudsman complaint pero nauna nang depensa ni Marcoleta na hindi election contributions ang mga natanggap niyang pondo kundi personal donations dahil nangyari raw ito bago pa ang campaign period. Iginiit din niyang hindi magkapareho ang saklaw ng SOSE at SALN kaya hindi raw dapat direktang ikumpara ang dalawang dokumento. Handa ang COMELEC na makipag-ugnayan sa ombudsman kaugnay ng kaso ayon. Yon. Ginamit ng COMELEC, ginamit ng ombudsman. Ito, malamang ito ma-disqualify si Senator Marcolita. Wala itong kaibahan sa nangyari ni Abante. Itong kalaban ni Abante ay nanalo, hinanapan ng paraan para maluklok si Abante pabalik. Diba? Ito mga kabayan, gusto talaga nilang ubusin itong mga senador na tumutukoy doon sa gusto sanang i-correct itong kamalian ng ating administrasyon. Pero nanawagan sila, nabuwagin ang korupsyon pero yung mga taong sumagot sa kanilang panawagan na para masolusyonan ang korupsyon, ito ngayon ang kakasuhan nila. Diba? Dito natin makita ang ating gobyerno ngayon mga kababayan. Inuuna talaga yung panghahabol doon sa mga taong sagabal sa kanilang ambisyon. Yun.